Isang magandang araw mga kasama. So pag-usapan natin yung isang topic regarding sa design drawings and as-built plans. So may nagpagawa sa atin ng design plans na requirement for building permit. So ang nakapirma doon, so yung architect, civil engineer, professional electrical engineer, at master plumber. So yun yung mga design professionals na requirement para sa isang building permit. Then nung nagawa yung plano, so sa madaling salita, then the owner constructed the house. So wala na ako naging balita doon. So hanggang nga natapos. Then one day, may tumawag sa akin. So siya yun. So yung nagpagawa sa atin. At engineer, sabi niya, pwede bang paggawan ako ng as-built plans? Siyempre, as-built plans para yun sa occupancy permit. So kung ikaw, papayag ka? So sabi ko sa kanya, hindi po ako makakagawa niyan. So doon niyo po ipagawa sa contractor ng bahay niyo. During construction, so nag-hire sila ng isang contractor. So I don't know kung mayroong civil engineer or architect na in charge. O baka foreman lang. Diba? Marami naman dyan ng kontrata ng mga magagaling. So doon nila pinagawa. Then, sa akin ipapagawa yung occupancy permit. Sabi ko na lang ay hindi ko po magagawa. So why not? Isa-isahin natin yan. So number one, hindi po tayo yung nag-execute ng construction. So ibig sabihin, hindi po ako ang supervisor ng construction na yan. So yung project na yan ay ginawa na wala ako doon, hindi ako involved. So, bakit? Isipin ninyo, lahat ng liability or lahat ng problema during construction ng project na yan, mapupunta sa akin. Tama? Ngayon, pag nagkaroon ng failure, ako ang mananagot. So, hindi po tama yon. Pagka ganon, ilalagay ko lang ang sarili ko sa problema. Ang ituturo ng dokumento, pag nagkaroon ng problema, syempre, kung sino ang nakapirma. So, ikaw yon kung ikaw ang nakapirma sa occupancy permit. So, yun po ang malinaw. Isa pa, alam mo ba kung ano yung mga binago doon? Ano mo ba yung actual na pinanggagawa nila doon? Tama ba yung mga construction methodology? Yung mga standard operating procedures na dapat sinusunod? Especially doon sa mga structural part ng building. So, yan pong dapat nating isipin bago tayo pumirma. Yung pirma na mayroong value, di ba? Pagka naningil ka, at sabihin, napakamahal naman yan. Ang hindi nila nakikita, o yung liability na kaakibat nung pinirmahan mo as professional. Ikaw ang liable sa structure na yan. Ano man ang mangyari, ikaw ang mananagot. So, sulit ba yung maliit na fee na binabayad sa'yo? At alam naman natin na during construction, so maraming shortcut na ginagawa. So, usually, yung mga contractors are cutting corners. Siyempre, to save, para kumita. So, hindi natin alam kung ano yung actual na scenario during construction. Kung nasunod ba yung design na ginawa natin, yung design na pinirmahan natin. Madalas kasi, alam naman natin yan mayroong mga shortcut during construction which leads to failure of the structure or building. So yun ang iniiwasan natin. Siyempre, when you are cutting corners, when you are doing shortcuts, so nasa-sacrifice ang integrity ng ating building or ng ating mga ginagawang bahay. Nako-compromise ang safety natin. Yung safety ng mga titira doon. Yung safety mo. Safety ng pamilya mo. So yun ang mahalagang punto dito. At isa pa, alam ko ba kung ano yung nabago? Ano yung mga tinanggal na hindi sinama? Di ba hindi?
So, anong dapat natin gawin? Tawagan mo si contractor. So, siya dapat ang gagawa ng as-built plan. Kasi siya naman ang nakakaalam kung ano yung mga ginawa niya. Siya yung dapat mag-certify sa trabaho niya. Hindi po yung design engineer or design architect. So, tandaan natin, hindi yung design ang pipirmahan ni contractor, kundi yung kanyang liability bilang contractor or constructor ng project mo. So, siya magpapatunay na ito ang actual na ginawa sa bahay mo. So, ang pipirmahan niya kung ano yung actual as constructed. Kaya nga, as built. At siyempre, si contractor, lalo yung mga legitimate naman, so may mga engineers po yan. May mga architect po sila. So, doon ka dapat humingi ng kopya ng as-built plans for the occupancy permit. So, ang tanong, bakit daw si contractor? Kasi siya ang liable doon sa ginawa niya. So, siya po ang mayroong liability sa ginawang bahay. Hindi na po yung design ang pipirmahan niya, kundi yung actual na ginawa. So, i-certify niya na kung ano yung actual na ginawa, so yun ang nandun sa as-built plan. Meaning, lahat ng pagbabago na ginawa mo from the original design, so i-certify mo siya. Kaya ikaw ang magpe-prepare ng as-built plans for occupancy permit application. So, malinaw po tayo dun ha. So, magkaibang bagay po yon. Magkaiba yung as-built plans, magkaiba yung design drawings. At magkaiba yung liable na professional dito. Now, in case na walang professional, si foreman lang, sad to say, hindi naman pwedeng pumirma si foreman sa occupancy permit. So, bawal po yun. Number 2. Ang pinirmahan natin ay yung design plans and specifications. So, from the word itself, design. So, ang mga nakapirma doon, yung kaibigan natin architect, tayo as civil structural engineer, yung kaibigan natin na professional electrical engineer, at yung master plumber. So, yung iba, mayroon pa nga yung kung required ay fire protection plan. So, yun ang mga nakapirma. Pero, yun ay before the construction. So, yung pinirmahan natin ay intended for building permit application. So, bakit ko hindi pipirmahan? Number 3, hindi po kasama sa binayaran sa amin yung as-built plans. Kasi ang binayaran lang po for the construction is yung design plans and specifications. So, iba din po yung as-built plans based sa actual na construction. Ito po yung requirement ngayon sa occupancy permit. So, magkaiba po sila. So, yung as-built plans, gagamitin siya for occupancy permit. So, requirement po ng mga local government unit natin yan. Yung pagpo-provide ng as-built plans as requirement for occupancy. So, again, sana malinaw po yung pinag-usapan natin regarding dito sa design drawings and as-built plans. So yun na po, at sana yung naintindihan natin yung pagkakaiba ng design drawings doon sa as-built drawings. So, magkaiba po ang liable dito, magkaiba ang gamit po ng mga plano na yan. Woohoo! For your design and build requirements. So, mag-message lang po kayo dito sa baba. So, baka po kami makatulong. So, yun lang. Maraming salamat. God bless. There are so many things I want to buy, but I'm broke, so I stare at my phone and cry. I'm praying for a sugar daddy
D or remind me by everything that's in my cart on Shopee. On Shopee. My mama tells me to buy only the things that I need. I can't help it, can't stop scrolling. Now I'm in a liking spree. My Shopee Pay balance is zero, sometimes even a piece. So I guess I'll use COD so my parents would pay for me. La la da 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 da. I'm a Capricorn, but I'm so impractical. La da 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 da. Doesn't matter, I'm a shopping animal.